Hello, magandang araw, gabi, o anuman pong oras kung nasa ang parte man kayo ng mundo. Basta, we hope na maganda ang kalagayan ninyo. Ngayon po, tayo po ay napaka-blessed kasi napaunlakan tayo ng isang babaeng ayaw niya magpa-intro na maganda. Ayaw niya sabihin na Filipino music icon. Ayaw sabihin na siya isang national treasure para sa amin. Siya isang basta napakaraming awards. Ayaw niya. Basta daw, gusto niya. Ayaw niya babanggit na siya yung Asia's Timeless Diva. Ayaw niya. Ang gusto niya lang, anak ng Diyos. Amen. Oo, kaya mga kapatid, i-welcome po natin ang aking kapatid na talagang inahangaan ko. Marami siyang pinagdaanan sa buhay. Ako, ayan na pa iyak. Pero yan ang, pero mga bagyo, pero siyempre mas interesado tayo kung paano niya napagtagumpayan. Amen. Sa tulong ng Panginoon Diyos. Amen. Yung mga bagyong yon. Yes. I-welcome po natin sa Finding Hope with Ami, ang aking napakagandang kapatid na si Dulce. Ay, nakasing ganda mo. Anak ng Diyos. Walang Yes, ginawang of course. pangit ang Diyos. Yes, Lahat maganda. tayo ay mga prinsesa ng ating amang hari. Thank you, Amen. sister, for inviting me. Ay, kami, Sobrang nagka-thank na-bless you. ako nung tumawag ka sa akin. Sabi ko, ano Talaga nangyayari? ba? Tumatawag sa akin sa Miss Ami Austria. Oo. But I'm so blessed. Actually, nung ka namin pa iniisip, kaya lang sabi ko, Talaga? baka hindi pa siya ready. Saka maraming ganap. Oo. Yun na nga, Yeah. parang kasi pag maraming ganap, nakikita ko busy ka, Oo, ganyan. oo. Sabi Totoo ko, rin yun. in time. In time talaga kasi, syempre, may mga pinagdaanan din nga nitong huli. Parang tama ka na Oo. kung ano man yung mga bagyo, mga pinagdadaanan, mas mabuti yung ikikwento mo kung ano ba yung ginawa ng Diyos. Amen. Na kung paano ka nakalampas doon, paano ka naitawid talaga ng Panginoon. O, speaking dun sa mga pinagdaanan na nakalampas, umpisahan natin sa umpisa. Ay, Diyos ko, Saan ka ba Lord. pinanganak, lumaki, at ano-ano yung mga, nung kabataan mo ba, Okay. meron kang mga pinagdaanan din? Medyo, habang kinikwento ko nga, pagka naikukwento ko, actually, mga anak kong, pag narinig nila, parang, mama, ang hirap, ibang-iba yung pinanggalingan. Kasi, there was a time in my life na hindi ko pwedeng ikwento. Bawal yon. Bawal mo siyang sabihin kung saan ako galing. Pero itong mga anak kong itong last 2 children ko, talagang na-open sila doon sa kung ano yung totoong ako talaga, saan ako galing. So, pinanganak ako sa probinsya, sa bukid talaga, pinanganak ako sa kubo, sa bahay, sa Cebu. And lumaki ka na yung hindi kayo sanay makakita ng pera, yung talagang kung anong meron, kumbaga farmers kayo. Kung ano nandiyan sa paligid. Oo, kung ano nandyan. Oo. So, ang alam ko lang na, kasi kumakanta na ako, maliit pa ako, na ayaw nga maniwala ng tao na 2 years old talaga pumila na ako sa contest. Totoo yun. Bulol nga lang ako, wala pang buong words. Pero alam ko na. Oo, alam ko na. Oo. Timing. Nasa may ilog kami, tapos walang kuryente. Wala ding nag-aasikaso para kumain. So, yun yung sinasabi ko na this early, kapag pinag-usapan, sabi naisip yung nanay, di ba? This early, sasabihin ko na ang mama ko, bago siya namatay, alam mo yung last 10 years of her life, mas mahalaga pa lang yung konting panahon, ikumpara mo sa 75 years na hindi kami okay. Ibig sabihin, since nung pinanganak niya ako, and the last 10 years, kung kailan inayos na kami ng Panginoon, yun yung mahalaga. She enjoyed yung the last days of her life talaga. Na every time magkita kami, sabihin, anak, patawarin mo ko. Bisaya ba na, pasaylo ako dahil. Because tapos na yun, mama, tagal na. Because it was, when she was 75 years old, ay nag-go through ako ng Inner Healing and Deliverance seminar. Meron nag-mentor sa akin. And sa mama ko pala magagamit ko yun. Na yung kung paanong yung talaga, para mapalaya siya. Kasi, na-born again ang mama ko when naghiwalay kami. Ang nangyari, sabi ko, kaya minsan kahit pala gaano kapangit yung nangyayari, kung ngayon natin titignan, kasi kung noon din natin maintindihan, kung when I look back from this point na, yung palang nangyari sa amin, hindi siya roadblocks, kundi gateway siya para makilala mo ang Panginoon, magkaroon ka ng deeper faith, and magkaroon ng opening for blessing sa buhay. Kasi habang magkasama kami, talagang parang, di ko rin alam na ang buhay namin ay pangit or wala kaming kinakain. Bakit? Ano ba si mami It noon? was normal. Ba't siya humihingi ng tawad sa'yo?
because lumaki akong lagi niya akong sinasaktan. Ngayon na alam na natin yung Bible, sinabi naman kasi sa Ephesians 6:12 na, for we do not struggle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Ngayon, naintindihan natin Hindi bakit yung gano'n. taong Hindi kalaban, mamako ang kundi- kalaban. Alam mo, sister, for the longest time, siyempre, na-born again ako. Yung talagang total surrender ko was in 1997. Teka muna, buong kabataan mo, hanggang ilang taon na gano'n ang buhay mo kay Mami? Hanggang nung humiwalay ako, lumayas ako sa kanya. Ilang taon ka nun? Well, I was 15. Oh. I was 15 years old. 13 kasi nagsama kami sa Manila dahil gusto kong lumaban sa tawag ng tanghalan. 12 actually, pero hindi ako tinanggap kasi yung Bata pala, masyado. dapat pala 13. Ang mother ko, nagbibitaw siya ng mga salita. Na ngayon natin naintindihan Oo, na, na may power pala yun. It is so powerful. Lalo na, ang mother ay, you are an authority. Oo. You are the authority over your children. So yung sasabihin niya, nagaganap, nangyayari. So magiging ganun ka, gaganyan ka. Yeah, kaya nangyayari minsan, alam mo yun, minsan naging pakialamera ako kapag may nakita akong yung minumura yung anak, kahit sa mall or sa kalye, nawi-witness ng mga anak ko, ito talagang kinakausap ko. Kasi yung binibitawan mong salita, yun yung nagstay dyan, tapos yun yung na isa sa buhay, nagmamanifest talaga. I have to make our audience understand na bakit ba nagkaganon ng mama ko. Naririnig ko, when I was in grade 3, meron akong classmate na pinsan ko pala, kinikwenta daw ng papa niya na yung mama ko had a covenant with Satan. Noon, naririnig ko lang siya. Oo. Pero later on ko siya, habang nagkakagulo kami, wala pa rin akong unawa of the things that I heard. Oo. Until dumating yung time na ito na nga, naging klaro actually, nung naging Christian na ako, nung nag-surrender na ako sa Lord, unti-unti habang nagsisik ka to grow deeper in the Word of God, gusto ko maintindihan yung nangyayari sa akin. Oo. Kaya ko nga pala naalala na sabi ko, I have to open the Bible because hindi ko memorize yung part na yan. When I surrendered to Jesus kasi, it was in 1997. Okay. Pero still, hindi kami, kasi before that, nagpapadala siya sa akin ng mga Bible tracts. Tinatapon Sino ko, yan ang mama ko. Kasi talaga? na-born again siya nung nagkahiwalay na nga kami. Kasi mas nauna siya na-born again Nauna kaysa siya sa'yo. na-born again. Okay. Because noong iniwan ko nga siya, tapos pinasundo ko siya sa ate ko, inuwi siya ng Cebu because sabi ko walang mangyayari sa amin, walang mangyayari sa career. Actually, I did not even aspire for a career. Hindi yung nangarap ako magkapangalan ka ba? Ang sa akin lang kasi kumita para mapakain ko sila. Because talagang we were living below poverty line. Okay. So, kailangan ko magtrabaho. And then, ang nakita kong pinagkakakitaan ko, pag kumanta ako sa contest, may naiuwi ako patis, pansit, mga ganon. So sabi ko, so merong mangyayari. So when I actually wanted to join tanghalan ko, ano, that was just to earn money. Okay. Not because gusto ko bang sumikat or something. Wala yan sa akin. So, noong kasing time na yun na merong gustong kumuha sa akin at kinakausap kami, gusto akong gawing regular sa isang club. So at that time kasi, even when we were young, wala pa tayong batas na bawal ang minor magtatrabaho sa ganon. So, nung pinuntahan kami, ayaw niyang harapin yung may-ari ng club. May mga nangyaring pangit, pero kung babalikan mo siya, hindi siya hindi siya hadlang, kundi naging way para hanapin mo talaga. May purpose May talaga. purpose talaga. But sabi ko, paano? Kasi yung alam ko, yung heart ko, nagsisearch. Sa searching ko, napunta rin ako sa mali. There was a time, when I came to know the Lord, sabi ko, hindi pa rin kami masyadong bati ng nanay ko that time. Paano mo nakilala si Lord? Okay. Paano ko nakilala si Lord? Maraming beses kasi akong tumanggap. Maraming beses yung parang, gusto ko si Lord. Marami yan kung sino-sino. That night, naramdaman ko yung kaiba. I know there was something that was happening inside of me. Yes. So when I testified na ito pala yung sinasabi sa akin ng mama ko, na kaya makulit ang mama ko na kilalanin ko si Jesus, papadala niya ng Bible trust kahit na ayaw kong basahin. Kasi galit ako sa kanya eh. So ngayon, na noong nagsabi ako na gano'n, so parang ang ganda na sana ng simula na yun, na naunawaan ko na yung sinasabi ng nanay ko. But I was told na hindi, gano'n. Ayaw ko yung balbibabasado niya, ganyan. At saka hindi na ako papayagan. So dumating ako sa point na yung Bible, tinatago ko sa ilalim ng tissue box. Sinong may ayaw? Yun na nga, yung yung first husband mo, okay. So,
Siyempre, ako naman, yung pagdating doon sa sabing submission ng wife, Okay. actually, sabi nga, ang pagka-submissive mo naman, OA, sabing gano'n, sunod ka sa lahat, pati finances, yung wala akong hawak. Because I trust, because sinabi naman, di ba? Sinabi naman na, kaya lang, it doesn't work pala na one way, dapat pala pareho kami, no? Na yung unawaan talaga na nagsubmit ka, submit din siya, gano'n yun, na alam mo nyo yung role niyo sa bawat isa. Okay. Kasi importante na sa Panginoon din para Yeah. nauunawaan. Oo, kaso diba? hindi Kasi nga meron ding utos sa lalaki. Yes, oo. Di ba? Love your wife as Yes, yourself. yeah. Na Katulad ng pagmahal ni Jesus sa church. Na namatay siya para sa church. Yes. Okay. So, in a dilemma ako. Wala akong magawa, hindi ko masunod yung heart ko. But just the same, I continue with my whatever I can do for my faith. Yeah, like, go to church pa rin, ganyan. Pero, ayaw rin kasi. So, wala rin. Always takas ako. And then, ang feeling ko kapag nakiusap ako sa choir na, kantahin nyo naman ako, parang feeling ko, nakapaggawa ako ng serbisyo kahit papaano. Maglalakad lang ako noon. So, in other words, nabuhay akong ganun for 14 years. Nagkaroon kami ng 3 anak, no? Na, empty. Patago yung pagiging, patago yung personal mong relasyon sa Panginoon. So, hindi siya talaga na-practice, hindi ko siya na gawa openly, Bible ko patago. So, walang ganun. So, dumating yung time nga na nagkaroon talaga ng crisis, no? So, nahiwalay ako, no? And because that very day kasi, my mother was very sick. So, ito na yung time na gusto ko nang saluhin ng nanay ko. After the longest time na hindi ko nga sila matulungan, di ba? Kasi, nagkaroon na ng gap. And then, ito na noong naborn again ang mama ko. At ito na, tumanggap ako sa Lord. Naintindihan ko na yung sinasabi niya sa akin. Ngayon nagkasakit siya, wala akong magawa. Yung time na yun na nag-pray ako, actually, nagkaroon kasi ng sulat ang mama ko. Sumulat siya sa akin, talaga handwritten, na humihingi siya ng tawad sa akin. Parang sabi niya, hindi ko na alam ang buhay ko kung hanggang saan na lang. Kasi she was very sick. Doon ako na-break. Nasabi ko, I have to do something about this. So yun yung struggle ko na that time. Now when I asked nga the Lord, sabi ko, ayusin niyo ako, sabi ko. Kung totoong nandiyan at mahal mo ko, ayusin niyo ako. Ito palang binitawan ko sa huli. I remember na parang later on tinakasan ko. Sabi ko, at magsisilbi ako sa iyo. Sinabi ko yun. And that very day, parang sabi ko, ano to magic na nangyari na bigla na lang, that very day, bigla na lang nagkaroon ng opening. Hindi ako nakakalabas ng bahay. As in talagang preso ako ng bahay noon. So that day, preso, nilalak ka meaning, I cannot go out. Oo. We just go out when I sing. Yung nangyaring yun, after my prayer, umakyat ako sa taas na nandun yung mga gamit ko for the show. Kanyari, that time kasi meron akong tour sa Australia. Ngayon, kailangan kong hinihingi na sa amin yung materials, like yung areglo, yung tutugtugin, yung mga study. That time, wala pa naman tayo nung mga text lang, di ba? Puro kailang i-mail mo lahat sa mga nasa file lang, i-send mo yung file. So, hindi ako makakilos. So, ang nangyari, bumunta akong bintana. Ganun ako, sabi, anong gagawin ko? Nakita ko yung kotse umalis. Normally, hindi yun basta aalis kasi hindi naman siya nagtatrabaho, he was also may parang manager. Yung ex-husband mo umalis. Yeah. Normally, hindi ganun yun. Hindi basta aalis. Sabi ko, ang gagawin siguro, 7-Eleven lang, bibili lang ng ice cream, ganun siguro. Tapos sabi ko, anong gagawin ko? Nagkaroon ako ng parang opening. Kasi ang nandun sa, I took siguro the word na nabasa ko sa Daily Bread na literally na the Lord will make a way out. Sabi niya, kung nandun ka na sa ganong sitwasyon, He will make a way out for you to stand, no? So naisip ko, sabi ko, siguro literal man, pero yun yung dating sa akin. Ano ako ng ilang gamit? Pagbaba ko, alam mo noon, Yellow Pages pa, di ba? Nagpilas ako ng Yellow Pages, doon sa mga hotel-hotel, gano'n. Okay. Tapos, meron siyang kaha ng pera, kumuha ako ng 5,000 pesos. Kasi wala akong hawak on my own. Tapos, paglabas ko, sabi ko, syempre, lakad ako sa labas, anong habuli, habang pag gano'n siya, gawa akong paraan mag-taxi. Paglabas ko ng pinto, may taxi sa harap. Wow! So, anong tawag mo doon? May taxi sa harap.
Sumakay ako. And then, pagkasakay kong ganoon, parang, alam mo, parang everything just came to a halt. And then, parang yung taxi slow motion. Para akong slow motion no lumabas. Later on, nalaman ko from my daughter na, yung palang paglabas kong yun, kasalubong na rin. Nagkasalubong, pero hindi ako nakita. Ang lumayas ako because sumama ako sa ibang lalaki. Hanggang sa napagod ako mag-explain, napagod ako i-defend ang sarili ko. Hanggang sa nandun na ako, o sige, eto na ako. Sabi nga nabasa ka na, mag-swimming ka na lang. Na it was good at the start because in fact, siya yung nagtulak sa akin mag-Bible study kasi umiiwas nga ako sa lahat ng nag-aaya sa akin ng Bible study. Oo, kasi nga, di ba, nalayo na ako kahit tumanggap ako kay Lord noong 1982, nalayo ako, naiba na, tapos gumulo pa buhay ko. So, lalong hindi na. Kaya noong pag may tumatawag na gusto akong idalhin sa Bible study, itong huli ng naging asawa, yun ang nagtulak sa akin. So, sabi ko siguro siya na yung padala ni Lord kasi inaaya nga niya ako mag-Bible study. So doon, nag-start kami sa ganoon. Ayun, na-involve sa politika, na-involve sa government service, nagkaroon ng, alam mo yon yung, di ba nga, you cannot love God and mammon. So, nagkaroon ng choice. Sa akin, klaro na yung pagkakasunod ko sa Panginoon, ang pagkakatawag sa akin na, hindi lang yung purpose kung kundi there was really a calling, there was really a destination kung ano talagang papagawa. Siyempre, tumatangda ka, mas naiintindihan mo na ngayon ano yung sinasabi ng Lord sa'yo. Ano yung sinasabi ni Lord sa'yo? That when I was 10 years old pala, yung word na nakita ko at yung open vision, yun na pala yun. Ano yung open vision yun? I only came to remember that, sister, na there was an open vision and there was a word only 2 years ago, 3 days before kami nahiwalay. Na that word was when it was preached I was attending the school of church builder in Baguio. Yung word was Isaiah 30:21. There is a voice telling you, this is the way, walk in it, whether you turn to the left or you turn to the right. Sabi ko, meron palang ganitong verse sa Bible. Pero noong 10 years old ako, nung marinig ko yun yung sinasabi, na ito yung hinahanap mo, diyan ka lumakad. That time, syempre, hindi ko alam ang Bible, wala pa. Pero yung pagkakarinig ko ng word na yun, ng Isaiah 30:21, sabi ko, yun meron akong ganong narinig sa mind ko. Tapos, pagtingin ko sa langit na ganyan, makita mo yung color siya na parang, di ba, grayish blue ba yun? Ganon, yung ganong madilim. Pero wala yung mga bituin na alam kong laging nakikita. Pero pagtingin ko sa kaliwa, nandun yung maraming bituin. Yung bituin na yon, forma siyang cross. Cross na malaking-malaki. Para bang yung, kumbaga sa pendant na crucifix, puno siya ng diamonds. Pero hindi siya nakatayong ganyan, hindi rin siya nakahiga. It's naka-oblique. So pag ganun ko, so talagang cross siya nakaganyan na puro bituin. Yun yung kasabay ng word sa akin na, ito yung daan, ito yung hinahanap mo, yan ang sundan mo. Pero nakalimutan ko na yun for so long. Kaya nitong 2 years ago ko lang siya na-realize na noon pa pala may sinabi na talaga si Lord sa akin. And that cross also, that stars na cross, it also reminds me of what Jesus said na nga na, if you want to follow me, you take up your cross and follow me. Okay. So parang, Lord, dami ba lang cross? Parang, my life parang puro cross yun So, anyway, so nagkaroon ka ng biglang pagbabago na naman nga sa buhay ko. No? Nitong 2 years ago. Ito na yan. Itong 2 years ago na yan. So, tama ka na when you invited me na baka mas ngayon, mas ready akong pag-uusapan, wala naman na tayong iniisip na pangit sa kapwa natin. Okay. Like, even if I kahit talk about them. Kahit na yung mga nakasakit sa atin. Yeah, kasi I have forgiven. Maski yung mga anak ko, sabi ko, kahit na nangyari itong kasama ko kasi yung dalawa ko itong sa pangalawa. Sabi ko, if you want to see him, sabi, hindi mo na ngayon, mama. Pero sabi ko, you have to find it in your heart talaga to really forgive. Kasi hindi pwede. Kasi hindi ka mabibless. Nakasulat yan honor your father and your mother. No? Klaruhin ko lang, sister. Yung first husband, hindi lang natin dinidetalya o pinag-uusapan. Pero marami kasing hindi magagandang experience. Yes, And then yung pangalawa, nakala mo okay tapos nagba-Bible pa ka, tapos biglang ganun pala din, meron din na naganap na nasaktan ka ng sobra. Yeah. So, tapos kaya nawala din. Yeah.
Oo. Yun. Kaya ngayon, pero 2 years ago, yung heart mo, Niremind ako ni Lord kung ano yung sinabi niya sa akin noon. na follow the cross. Yeah, ito yung hinahanap mo, ito yung sundan mo. So, sabi ko parang, all those decisions sa buhay ko mali. Parang ang dami kong wrong decisions. Yung nagdesisyon ako sa sarili ko dahil sa kagustuhan ko na parang maging better siguro yung buhay ko and lumaya ako doon sa kung ano yung dati. Kasi ito naman available na di ba? Available na yung pwede naman. Kakanta ako, sasweldo ako, gano'n. Sabi ko, ngayon sabi ko, Lord, hindi yata talaga ako yung marrying type ba? Sabi ko, hindi talaga ako pwedeng na nandyan lang ako, magsilbi sa asawa. Sabi ko, at this point in my life, sabi ko, at my age, I'm now 63, sabi ko, I am redeeming the time. The many years lost, the many panahon na gusto mong magsilbi pero hindi nagaganap because, syempre, susunod ka doon na hindi pwede Pero yung heart ko, naglolong talaga to serve. So, noon puro patakas. Ngayon, I can do it openly. I can go to invitations na, kung saan, punta sa mission, kung saan, kaysa kami pupunta. Pwede na. I connect myself with mga mission groups, Wala ganyan. na nagaharang. Wala na nagaharang. So sabi ko, Lord, I want to do this until you call me na kasi ang dami ko nang nasayang na panahon. Ngayon, kung ano ba yung nangyari in the past, yung mga relationships na nagkaganoon, bahala na si Lord umayos doon. As long as I know in my heart, I have released them, I have forgiven them. Lahat na nasaktan ko yung mga anak ko, yung 3 kong anak, mas nasaktan sila. Marami silang hindi alam na totoong storya, pero even now, iniisa-isa ko humingi ako ng tawad sa inyo, mga anak. Nagkaroon ng gap, no? Kasi maraming, alam mo, di ba, hindi mo hawak lahat ng panahon to explain yourself, to tell them of so many things. But, yeah, I am asking for forgiveness to my 3 children. Kasi yung 2 kasama ko ngayon. I have 5, all in all. But I never stop praying for them. I never stop praying for them. Sabi nga, di ba, nung isang interview na parang, parang tinapos. Sabi ko, no, paano mo tapusin isang bagay na hindi naman pwedeng tapusin? Because mga anak mo yan. Connected magulang ka, oo. Hindi mo maputol yun. Ngayon, I took this opportunity, sister, to ask for forgiveness again to them. And even with naging partner sa buhay na grabe yung mga naging pain, I forgive them. I have forgiven you. And Paano yun? And forgive me also. Paano yun? Paano mo na-forgive? Yung alam Kasi ko kasi hirap. yung ganong kasakit, alam mo yung pinagdaan, at tulad sabi mo, hindi lang 1 taon, 2 taon, 3 taon. Tapos, well, yung una 14 years, itong ano pangalawa yung 26 years. ng forgiveness na yan? Saan Matagal nang siya. galing? Only, talaga yun yung sinasabi, doon yung grasya ng Panginoon mag-abound kasi on your own, you cannot do it. Yes. On your own, you can never do it. Kasi nung unang panahon pa lang, yung bago pa ako nag-asawa ng pangalawa, yung sabi, patawarin sila ito, si ganyan na yung naging cause kung paanong gumulo na, kumbaga, siyempre maraming kwento yan, di ba, in between. Pero kung paano totoo. na-involve ka dito, hindi naman yun ang totoo, di ba? Pero yun ang alam ng kabila kasi yun lang na naikukwento sa kanila. So, even though the people who caused you to be in that situation, noong narinig ko yung preaching ni Ed Silvoso, na you have to forgive. Ang hirap naman yan, ayaw ko, di ba? Pero tumusok sa heart ko talaga yung sinabi na, kung hindi ka magpapatawad, hindi ka makakausad. So I really have to shout out the names of the people that I said, okay, kahit na ayaw mo, di ba? But you speak the name. You are telling the devil na pinapatawad ko na itong taong to. Para wala na siyang magawa. Basta you obey. I obey what the Lord is telling me. Maski na hindi mo pa nararamdaman. Hindi mo pa ramdam. Gawin mo lang kung sabi ng Diyos. And then it will follow. It will follow. Yung pakiramdam na naka-release ka na. Because once na na-pull out na yung sama na iyon, yung nabunot dyan na pangit, yung pait na yan, the Lord will fill it up. At tulad na sinabi mo na una, na-declare mo. Yes. I forgive. I forgive. Yes. Then na-declare mo, yun ang nag-manifest. Yes. Yun na nga sa simula mahirap, pero when you think about how much God loves you and how much He has forgiven me, in the so many doubts sa buhay ko, paanong hindi
ako magpapatawad. I have to forgive. So, and even at times, kasi ang memory, di ba, bumabalik-balik yan. Nagkakaramdam ka ng pain, ng ano, but you have to, kaya nga yung word na, for the weapons of our warfare is not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds, no? You take it into captivity. Yung mind mo, i-take captive mo na hindi yan. Kailangan mong i-reverse na, I forgive. Kahit ano pa yung ginawa sa akin, I forgive. I want my children to hear it. And itong 2 daughters ko, I want them to learn it. Grabe yung freedom na binigay sa akin ng Panginoon. Yung freedom is, ito na nga na, hindi ko na pinapayagan na yung thoughts ko, yung damdamin mo ay hahawakan pa ng enemy. Para, freedom from forgiveness. Yeah, freedom from all those pains because of the forgiveness that you released. Oo, 'di ba? Na binigay ng forgiveness. Kaya naalala ko yung Galatians 5:1, 'di ba? It is for freedom that Christ has set you free. 'Di ba? Stand firm and don't allow yourself to be burdened again by that yoke of slavery. Hindi ka na slave to sin. Hindi ka na slave ng sumpa ng kamatayan, ng sumpa ng kahirapan, ng sumpa ng kung ano-ano dyan, no? Because yung lahat ng sumpa na yan, the curses na yan, naputol na yan sa pamamagitan ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ang galing. Only by the grace of God. Only by the grace of God. Ang buhay ko talaga, sabi ko, wala, talagang Diyos lang, wala akong pwedeng ipagmalaki kung anong meron. Sabi nga, ba't hanggang ngayon, tanda mo na, nakakanta ka pa. Kung yung boses na yan, saan galing yan? Kanino galing yan? Di ba sa kanya lang yan? Totoo naman, at this age, bibirit ka pa ba? Di ba? But, it's there. It is for His glory. I still go on, I do the concerts, but it goes straight to the sharing of the Word of God and sharing His love, forgiveness most especially, and the new creation in me. Kaya ngayong ako ang nagwagi na bago, di ba? Naging talagang it's a victorious song na talaga. Nung buong-buo na sa'yo si Lord. Ay, nung sinasabing ano-ano yung mga pangyayari? Ano-ano yung mga pinakita niya sa'yo? Ano yung mga pagbabago? Now, kasi di ba yung noon karagkag ka palagi, lagi kang haras, lagi kang stress, dami iniisip. Lagi kang walang kapayapaan, lagi kang naghahabol, no more na. Kasi nangyari, when you wake up, the very moment you wake up, kanina mo ba ibibigay yun? The best time of your life, when you wake up, you go straight to God. You praise, you sing praises to Him, you pray, you just sing to Him, you worship Him. Minsan napapahaba ng gusto, but lalo na pag wala naman akong trabaho, humahaba yan, and then the whole day, sarap nun, no? Yeah, ayaw mo ngayon na, dami na sa YouTube ha, ng mga, ganyang prayer na talaga pakinggan mo lang ng pakinggan kahit naglilinis ka kung anong ginagawa mo. Just feed yourself with the Word. Feed yourself with the Word and read the Bible. Mahalaga yung binabasa mo talaga yan. Kasi, di ba, parang popcorn yan sa mukha mo pagka meron dyan, nangungusap sa iyong Panginoon, bigla na, tapos, and then it really, nagkakaroon ka ng rema, you will magstay talaga sa'yo. Yung word na. Yeah, kasi when I surrender to God, alam mo, sabi ko, Lord, ayoko na kumanta ha, sabi ko. Ayoko na kumanta, parang, ayoko na dyan kumanta sa world, ganyan. Sa church na lang ako, pwede naman sa choir, kaya lang choir, hindi ako tinatanggap kasi hindi ako nakablend. So basta, sabi ko mag-deserve ako sa loob ng church. Na ngayon, nakita mo na yung gift sa'yo, ngayon, naintindihan ko na ito pala yung purpose niya. It is to sing for His glory. Sabi ko noon, ayoko na kumanta. Tapos, I heard this from the Lord. Hindi ko pa rin alam, nando sa Bible yung word. I have raised you up for this purpose that I might display my power in you and that my name might be proclaimed in all the earth. Later on, nung na-invite ako to share my testimony in one church, nakita ko sa entablado, nakalagay sa kanila, yan yung word. Sabi ko, Romans 9:17, sa Bible pala talaga yun. So, mayroong words na kahit wala ka pang Bible, di mo nakikita Bible nung araw, the Lord will speak to you and then later on, pag may Bible ka, ito pala yun. So, basta ngayon, every step of the way is si Lord magdidikta. Even kung saan ako kakanta, sabi ko, Lord, pag yan hindi mo pinayagan, hindi talaga yan. So, puro ganyan na yung plano mo ngayon? Yes, because, ano ngayon yung mga plano mo pa sa buhay mo hanggang sa... Wala akong plano kasi siya na eh. So, anyway, iba-iba ang ministries, iba-iba rin ang calling. So,
okay na rin yon, okay na. Kasi kung saan ka naman nagsimula, lahat yan natututunan mo, lahat nandito, nag-grow ka. Noon mabagal, okay lang. Importante ngayon, meron kang natutunan. At umuusad kahit Umuusad ka. And ngayon, mas lalo na ngayon because I have the time. And I already, sabi ko, Lord, mas gusto ko na yung marami akong time for you. Amen. Kung bibigyan mo akong trabaho dahil para lang nga masupply yung need namin kasi there was never a time naman na nasupply talaga ako ng husbands. I mean, it's Ikaw always pa ang nasusupply. ever since. So it's, yeah, you're the breadwinner, no? Blessing pa rin yun. Sabi ko ngayon, we're blessed kasi kung kahit hindi ka sumusweldo with walang trabaho, ang sweldo naman natin beyond naman sa normal, di ba? So it's a blessing. So anyway, pinatawad ko sila. Okay. So, basta kasi kailangan, Lord, hirap nga mahalin yung mga nang-away sa'yo, di ba? Pero, tinuruan na tayo ng Lord eh. Somehow, kahit sinasabi ko yan ngayon, nagtatawanan tayo, but it's true in my heart na wala na talaga akong galit, sis. Praise God. Wala na talaga akong galit. Parang okay, kung ayaw niyo pa sa akin ngayon, okay lang din yan. Kaya ka nagkaroon ng freedom talaga. Yeah, kaya yung freedom talaga, yung breaking free from all those wala na yung pain. Wala na. Wala na yung bigat. Wala na. Magaan na lahat. Magaan na lahat. Ang maganda kasi sa anak ng Diyos, binigyan tayo ng discerning spirit. Amen. Ika nakikita mo yun, di ba, Oo. na by the time makausap mo ko, mabibless yung nakikinig. Hindi puro daot na lang yung napagkukwentuhan, di ba? Yeah, okay, nangyari yung mga daot, but what's important Ano ba ibig sabihin ng daot, sister? Parang yung mga pangit, yung mga ukray, di ba? Okay. Oo. Anong ma-advise mo doon sa mga kababaihan o sa mga nanonood sa atin na marami rin pinagdaanan ng mga trials, pagsubok o mga bagyo sa buhay nila? Yes. Well, unang-una, kasi number 1 talaga yung pagkilala sa Panginoong Jesus. Unang-una talaga, you have to surrender everything to the Lordship of Jesus Christ. Wala talaga tayong magagawa kahit anong gawin nating tumbling, kahit anong paraan noon, ginawa ko na lahat ng paraan noon. Pero hindi talaga. Ang dami ko libro-librong binabasa noon kung ano, wala talaga. Akala ko pwede yun, hindi talaga. It was only when I surrendered to the Lord Jesus Christ. Hindi siya instant na maging okay. Oo, Hindi instant kasi nung mangyari ngayon sa akin, parang biglang hinaluka yung buong buhay ko eh. 'Di ba? Pero kita yun na si Lord ang naggawa ng way. May purpose pala lahat. May purpose lahat yun. So, ngayon, kahit yung mga pangit na nangyayari, since, alam mo, ang nakakatuwa kasi kapag nakakapakinig kayo ng ganito na merong sinishare about the Lord, parang mapalad kayo because meron na kayong narinig. Nung araw, walang ganito, wala akong naririnig. And mabibigyan kayo ng yung strength, lakas ng loob na pwede pala yun, meron palang. Hindi ito para, ay gawin nyo na to, ganyan, hindi. No, it is when you surrender to the Lord, kasi the Lord will give you yung pamamaraan, kasi hindi naman kailangan lahat maghiwalay. Kung may mga pangit na nangyari, Yes. meron siyang inaayos. Meron kang, susunod ka sa Kanya. You continue to communicate with Him, you continue to talk to Him. Ako, minsan sasalita, Binda, bakit ka laging sasalita? Ay, kausap ko ang Lord. Yung bang, nagpe-pray ka na nun eh. magpe-pray ka eh. Ng Noong una, casual, gugulat ko, Mama, bakit ka sabi ko, Jesus. Lagi ko sinasabi, Jesus. Kasi kinakausap ko nga si Jesus kahit saan. Oh Lord, ito, ganyan. He's everywhere naman kasi talaga. As if I really talk to Him, like tayo nag-uusap, ganyan. Alam mo, Lord, kasi ganito, blah, 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 blah. Tapos, He will give you, di ba yung mga ideas? Oo. Si Lord, di ka bibigyan ng pangit na idea. Amen. Bibigyan ka niya ng way. Okay, Lord, okay, dito ako, ganyan. Okay. So, lahat sabi ko, I will only follow you. Ang galing ano? Sige, biglang may I will only follow you. Oo. Yeah. Sis, magugulat ka talaga. Yung, parang, hinanda na niya lahat. So, Oo. that means, before ka pa napunta doon, hinanda niya na. Nandun na siya. Kung saan, ang buhay mo, ano man yung, kung saan man yung desisyon niya na ngayon, hindi mo pa nakikita. Hindi nyo pa nakikita yung purpose. Nakahanda na si Lord. It will only take a surrender and allow Him to move in your life. Hayaan nyo siyang kumilos. Kasi pag siya walang palpak eh. At sa bandang huli, makikita mo din. Makikita mo. At Paano maunawaan mo. Yes. Sabi ko, Lord, bakit tagal ngayon pa tumanda na ako? Pero maganda pa rin. Maganda Fresh pa rin. Diba? Thank you, Lord. O, pwede ka ba namin mahinga ng prayer para sa Yes. mga tao na nangangailangan ng tulong, ng wisdom, Yes. ng pamamaraan? Yes. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Ang salita kasi ng Diyos ay powerful.
the word of God is powerful, living, and active. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow, and it judges the thoughts and the attitudes of the heart. Kaya, mahalaga na lagi kang nagbabasa ng salita ng Diyos. Especially itong mga sinasabi ng Diyos sa Gospels and the Book of Romans, because it will remind us, ipinapakita sa atin kung ano ang kahinaan natin talaga na wala tayong magagawa kapag wala tayo sa Panginoon. So, read the Word of God and then talagang yung even now, surrender your life to Jesus. Surrender your life to Jesus. Manalangin tayo. Pwede kayo sumunod sa akin sa panalangin na yung kung hindi pa kayo nagkaroon ng relationship with the Lord, Amen. or kahit na nakausap niya na sa Lord, nag-surrender na kayo, pwede naman ulit-ulitin no? Na sabi natin, we recommit ourselves to the Lord Jesus Christ. You follow me in prayer, ha? Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa inyo. Humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. Lord, mga kasalanan na nagawa ko at mga namanak ko pa sa aking mga magulang. Panginoon, hugasan niyo po ako ng inyong banal na dugo. Lord, alam ko nandiyan ka, kumakatok ka sa aking puso, pinagbubuksan kita, tinatanggap kita ngayon bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Maraming salamat po, Jesus, na ikaw ay inalaw ninyo, na ikaw ay mag-suffer, danasin ng lahat ng pasakit sa iyo, pambubugbog, pag-aalimura, dinuduraan ka, pinutungan ka pa ng koronang tinik. Lord, ito tinanggap ninyo lahat upang kami na mga makasalanan ay iyong maibalik sa Diyos Ama, sa Ama sa langit. And Lord, only sa pamamagitan ninyo, ako ay magkaroon ng connection ulit sa aking Ama sa langit. So Lord, I surrender everything to you. Lord, thank you that you died on the cross for my salvation. Thank you for pouring out your precious blood on the cross of Calvary. Thank you, that I may be redeemed, Lord God. And thank you, Lord. Wala na akong kailangang hingin kundi ang pagpapatawad. Tinatanggap ko, Panginoon, inyong offer na salvation. Lord, thank you that I will be with you forever in heaven. Maraming salamat, Ama, sa kalayaan, sa deliverance, sa lahat ng sumpa, na wala na sa akin ang lahat ng sumpa because sa pamamagitan ng inyong banal na dugo, ito ay erased na. Maraming salamat po, Panginoong Jesus. Maraming salamat. Maraming salamat po, Amang Diyos, sa inyong anak na si Jesus. Amen. 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 Lord, kilala mo po lahat, Panginoon, ng nanalangin ngayon, nanonood sa amin na sumabay sa panalangin ni Dulce. O Lord, alam mo niyo po ang sitwasyon ng bawat isa sa kanila. Ipakita niyo po sa kanila na ikaw ang Diyos na buhay, na ikaw ang Diyos na kikilos, na ikaw ang Diyos na tapat, na ikaw ang Diyos na nagmamahal, na tunay na nag-alay ng buhay para sa kaligtasan at mabigyan ang bawat isa sa kanila, Panginoon, namin lahat ng buhay na kasiyasiya, naganap sa piling mo. Maraming salamat po, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Anong favorite worship song mo? Alam mo yung Above All, yan. Diyan ako talaga, nung marinig ko yan, alam mo yung ngaw-ngaw talaga ako. May mga songs ako like when I share, kasi diba, I open with the song, I share with testimony, and then, but I want to share Above All. Kahit konti lang, no? Sige, wala tayo. Mas maganda nga kung buo. Sige. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone,
You live to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Lord, you took the fall for me above all. Hallelujah. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Above all talaga. Yeah, Kinuha niya lahat. Ano? tinanggap niya lahat. Thank you very much. Maraming salamat po sa inyong lahat. I'm sure po, napagpala kayo ng sobra-sobra, lalo na yung pagdating sa magkaroon ng kalayaan sa lahat ng mga sakit, sa lahat ng mga dinadala sa puso ninyo. I hope and pray na gayahin ninyo lahat ng sinabi ni Dulce, lahat ng advice niya. Surrender kay Lord at magpatawad para magkaroon na ng freedom. Ito ba? Hanggang sa susunod po, dito pa rin po sa Finding Hope with Annie. God bless po. And now with Dulce.